pero wala kang pagkain sa bahay. Narito na ang sagot mga katropa. Ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm. Kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na. Baka maabusan ka, katropa. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya,
Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling hanggang na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Ikaw ba'y nag-iisa? Nalulungkot? Dahil iniwan at ipinagpalit? Niloko? Ngayon minamahal? Kung ngayon, i-type sa inyong mga cellphone, Facebook o YouTube man ang Millennial Online TV. Dahil nasa Millennial Online TV na ang online realista ng bagong milenyo, si Randel Villanos. Sana'y di magmahil ang dati kong araw nang di pang bata sa piling ni nanay. Nais kong mauli ang awit ninang mahal. You are the one who makes me happy when everything else turns to gray. Walk on through the rain. Walk on through the rain. Though your dreams be tossed and low. Walk on with hope in your heart. At haharamahin kayo ni Randel ng iba't ibang awitin para maibsan ang inyong inip at kalungkutan kahit nasaan man kayo. Hanggang sa tumanda. Come on. Matanda na, sana'y di tayo magbago. At pwede rin kayo makiduet kay Randel tuwing Huwebes ng hapon. Ano pa hinihintay nyo mga kamilenyo? Tawag na! Araw-araw ikaw ang gusto kong Now, we are Talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin, billion. opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Responsable ka bang gun owner?
At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi sa iyo, Los Biminda. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang oras sa hudyat, alas 6:23 po ng gabi, Philippine Standard Time. At siyempre sa inyo ng programang Dalaw Barangay. At siyempre ako po inyong kasama, Rosel Lopez. At bago tayo magsimula mga kaibigan, magandang gabi sa iyo, Mr. J. At magandang gabi po sa una nating nakita nating nanonood sa ating monitor, si Ma'am Maylin Arciosa. Ma'am Maylin, pasensya ka na ha. Alam ko, kabats mo at kaibigan mo, ha? Si Christopher De Los Santos, no? Pero sa totoo lang, ma'am, madam, walang kwentang kaibigan yan. Walang kwenta yung kaklase mo, ha? Isipin mo, sinama kami ng Marinduque, ha? Tapos hindi ibinigay sa akin yung, hindi naman sa pagkukuha, ha? Hindi ibinigay sa akin yung budget, samantalang nagtrabaho naman kami, no? Katunayan, kasama ko yung aking cameraman, abay, yung pagod ko, yung pagod namin ng cameraman ko, abay, hindi po binigay sa amin yung bayad. Napakawalang yan ng kaibigan mo, sa totoo lang. At alam niya naman sa sarili niya, nagtrabaho kami ron, di bale, okay lang yun, hindi ko na maikayayaman yun, baka sakali siya ikayayaman niya. Pasensya ka na, Madam Maylin, ha? At nasabi ko, sa iyo ko nasabi, pasensya ka na, mahirap pala yung taong yun, walang kwenta pala, kaya pala ang daing galit doon. At sa totoo lang, Ma'am Maylin, noon pa marami ng galit dyan, mga kakasama niya, mga kapwa niya, taxi squad, galit sa kanya, inis sa kanya. Pero ko, siyempre, taon lumapit, kinausap ko, in-entertain ko, pinagbigyan ko, ngayon, nalaman ko ngayon, yung pagpunta sa Marinduque, napakawala palang kwentang taong yan. Hindi niya inisip, magkakasama kami, meron kaming ginawa, pagod, nagtrabaho naman kami, pero wala, hindi binigay po yung budget na para sa amin ng cameraman ko. Pasensya ka lang, Ma'am Maylin, at actually, binla ko na siya, napakawalang yung tao niyan, yung iyong kabatchmate, na si Christopher De Los Santos, sabi niya nga, girlfriend ka raw niya, yun nasabi, ha? Okay, sa mga kaibigan, ako, pasensya ka lang, Ma'am Maylin. Ako'y talagang naiinis lang, naiirita. Dahil yung ilang araw kami ron, nagpagod kami. Yung sinapit namin doon na walang kuryente. Pero wala, yung pagod namin walang nangyari. Nagpagod lang kami, nag-abono pa ako. Ganun kawalang ya. Yung ka-batchmate mo na si Christopher De Los Santos.
Okay mga kaibigan, bueno mga kaibigan, ngayon pasensya na kayo no, sa ating mga kuya, ate at mga bunso, mga kabarangay. Medyo nainis lang ako, talagang gano'n eh. At yun, magandang gabi, no? At siguro ko, Ma'am Maylin, depende. Baka babalik pa rin ako ng Marinduque, pero baka patawag naman ako nitong sila Governor Presbitero Velasco, no? Tsaka nung kanyang anak na si dating speaker, si Lord Velasco. Kasi kinausap ako nagkatawagan na kami. Pasensya ka na, Ma'am Maylin, no? Talagang ganong kawalangya, no? Ganong ka loko yung iyong kaibigan na si Christopher De Los Santos. Kahit parating mo sa kanya, dahil alam naman niya yung pagod namin dun eh. Alam niya, nagtrabaho kami ron. Ako ano dinadahilan niya. Kung ayaw niya ibigay, wala namang problema. Sa kanya na yun. Okay, at yun mga kaibigan, ako pasensya na kayo. Talagang mayroong mga taong ganun pala na walang ya, no? Di bale, okay lang yun. Hindi naman niya ikayayaman yung bubukol naman sa katawan niya rin yun eh. Kaya siya hanggang ngayon wala asenso. Alam niyo ba? Alam mo ba nakakulong yan noon? Nakakulong yan, Ma'am Maylin, sa Valenzuela. Mga taong siguro 2011, 12, 30, something, ganon, mga ganon taon. Nakakulong yan doon sa Valenzuela. Okay, so yan, kaya ka ganyan, siguro, yung ginagawa mo, Christopher, ewan ko sa'yo, bahala ka na. Okay, at yun mga kaibigan, at wala, pasensya na kayo, no? Talagang yung ginawa, hindi ho ayos, kahit saan makarating, talagang winalang ho kami, no? Winalangya ako, gano'n no. At yun mga kaibigan, at yun, ngayon po ay yung sa inyong Dalo Barangay. At mamaya, abay pag-uusapan po natin, no? Kayo ba'y pabor, no? Sa diborsyo, sa divorce, no? Ng mag-asawa. Kayo na bala mag-opinyon, magbigay ng opinyon, no? Magandang gabi siya, Ma'am Maylin, watching from Cagayan Valley, no? At kung pabor kayo, ilagay nyo dyan, at kung hindi naman kayo pabor, bakit, no? So, wag na natin patagalin mga kaibigan. At yan ay tatalakayin ng ating admin na si Corixman ng One Gun Pilipinas at saka si Tad's Daily ng Fixing a Home by a Fixing Man, no? At yun ang kanilang pag-uusapan tungkol dyan sa usapin na yan, kung pabor ba tayo o kayo sa diborsyo o hindi ng isang mag-asawa. Narito po. Brother Tad's Daily, ating kapatid sa One Gun Pilipinas at ating kasama sa ating advokasya sa Fixing a Home by Fixing the Man, kapatid. Yun. Makapasok si Brother Tad Henry Tadena, no? Tad's Daily ng New York, USA, no? So maganda po yung i-discuss namin, no? It's all about divorce, no? Divorce, divorce. Hindi natin alam kung maipapasa pa talaga yung batas na yan, no? Doon sa mga kasama natin, yan. Sir Carlo Albano, yan. Pabor ba kayo sa divorce, mga kapatid, no? Ay, hindi ako makapag-live dun sa aking sa isang page namin ni, no, ni Brother Henry, kasi parang may mga nire-require siyang I need to comply para makapag-live dun sa page. Bago po kasi yung page namin na yun, no?
Anyway, ayan, ang topic natin ngayon ay hindi po sa firearm advocacy na, no? Ito naman po ay sa ating fixing a home by fixing the man, no? Pag-usapan natin yung diborsyo, no? Hinihintay natin makapasok si Brother Henry. Isa na ng mga makabuluhang na pag-uusap. Kayo po ba ay pabor sa diborsyo o hindi? Wala pa ang Brother Henry. I don't know what happened. Kanina nakausap natin siya. Sabi niya, akit siya sa live. Yun. Yan ang Brother Henry, no? Parang hindi siya yata makapasok. Brother Henry, I think you're in, ano? So yun, paano ba kita ipapasok dito sa live, no? Goodbye. Brother Henry Taden dito sa ating live, no? Bro, paano kita ipapasok dito sa live, Brad Tats, no? Brother Henry, sana makapasok ka, tol. Yan, at ayun. Tol, kumusta? Ayun, nakapasok ka, tol. Kumusta? Nasaan ka na ngayon, tol? Nasaan ka? Nasa ako, Minnesota International Airport. Kasama ko si wife. Wow. Oo. Papunta na tayo ng New York. Alas 6 ang flight natin. Oras dito, alas 4:20. So, 2 hours from now, lilipat na kami. Wala pa masyadong tao. So, sabi ko po ito. Sige, share ko ngayon sa mga tropa natin itong ating live ngayon. Ano, ayan, at hindi ako makalive dun sa ating, may gre-require siya ng 100 followers. Dun sa ating page. Tayo, di ba? Nakakapasok tayo. Hindi ko maintindihan bakit. Ano kaya nangyari, no? Promote ko yon para magkaroon tayo ng 100 followers. Shoutout pala sa kaibigan natin si Madam Catherine Bellioque. Salamat po sa iyo. Watching from Negros siya. Salamat po. Si Ma'am Chelo Jaime watching from Japan. Salamat Madam Chelo. Shoutout na rin sa Chelo family. Salamat sa inyo Madam. Kumusta kayo lahat dyan? Magandang umaga po. Dito po tayo sa live ni kapatid Corexman, no? Ang ating kapatid sa Samahang Alpha Pi Omega. At same time, samahan sa ating advokasiyang fixing home by fixing the man. Alam mo mga kababayan, yung ating advokasya na kapag ang lalaki, no, sa tahanan ay maayos, bibihira ang pamilya na magkakahiwalay. No? Bro, bro, sinare ko na ito doon sa mga kasama natin sa Wanggang Pilipinas na live, no? Hero, magaling din yan na speaker, tol. Kung may time siya, akyatin natin. Ako sa Hero, brother. Salamat dyan. Shout out. Bro, no? For a while, bro, ipakipaliwanag kung bakit ba sinimulan natin itong advocacy na ito, no? Bukod sa ating responsible firearm advocacy, no? Bakit tayo nagsimula dito, no? Will you please, kahit sandali lang, kahit konti lang, no? Bigay ko ng background pala mga kababayan, ang ating pong advokasya ay nag-jive doon sa advokasya ni kapatid na Corexman din, That's why nagkaroon kami ng alignment. Itong ating fixing home by fixing the man, mga kababayan, I've been kind of being sad on this situation sa atin sa Pilipinas na nagkaroon ng mga broken family, na makikita mo mga bata is being kind of misguided, or in fact they are lost because naiwanan ng mga parents because ang parents have their own personal problem. That's why sila nabigyan ng aral, nabigyan ng guide para sa kanilang paglaki, where in fact paglaki nila
Kailangan nila yun to make their own family. Now ngayon, pag when time comes, especially man, time for him to build his own family, dahil wala siya ganung kasulid na background, at a good season, walang problema, di ba? However, ang pamilya, alam niyo naman, alam natin lahat, tayo, mga matagal na tayo sa pamilya, ang pamilya is perfect. Pag dumating yung pagsubok na yun, doon magkakasimulang mataranta yung lalaki, no? Hindi niya na alam gagawin. In fact, example, kapag ang problema nanggaling sa kanya, example, may asawa siya, pero bakit siya na-attract sa ibang babae? And how to handle that? How to overcome that? Kung hindi siya naturuan ng ganun, problemang malaki yun, no? Kasi mauwi talaga si hiwalayan yun. In fact, yun nga, may study ang UP Diliman, yung kanilang psychology, in every 3 marriages sa Pilipinas, isa dyan guys, no, ay nagkakahiwalay. So, ibig sabihin, one-third ng family sa Pilipinas, as of writing ng news na yan, 2022, that's not a news, that's an article, 1/3 of the family in 2022 is broken family. Well, totoo yun guys, you don't need that data to be proven. Pumunta ka lang sa mga kapitbahay mo, tingnan mo mga kapitbahay nyo, ilan dyan mga bata na pinanganak na walang talagang ama, no? They are coming from either illegitimate father, illegitimate relationship, o pinanganak tapos naghiwalay din, no? Yan ang nakakalungkot guys, kasi that is the very source ng ating family, no? Ang family is the very source, society, kumbaga basic unit ng ating sosyedad, no? Ng nation building. Nation is not just composed of men and women, they are composed of family, no? So yun po guys, no? Kaya po natin nasimulan itong ating advokasya with the Corexman and Kawil Fishing. Tawag natin fixing the home. Sorry, no, pala, no, nakakalimutan ko lagi si Kawil, no? Siya nga pala, part pala si yung ating Kawil, Sir Kawil Fishing is part of this advocacy, no? I'm sorry pala, Sir Kawil, no? Ay lagi ko na, ano, I'm sorry, no? Okay. Again. Nabibisip yung mama. Nasa trabaho ng 3 tao. Nasa Davao siya ngayon. Ako si Hero, brother, ingat ka palagi yan. Sabi niya, nakakauwi pa lang. Brad Corexman, ipakilala kita kay Ako si Hero. Ako si Hero, mayroon siyang isang radio station, internet-based, Facebook niya pinapublish at saka YouTube. Kasama natin siya sa team Hindi Babaero. Salamat po sa iyo, kapatid. Salamat po. Leon Toledo, salamat po sa pagpunta. Dito ako sa loob, office, maingay. Okay lang kapatid na Leon, okay lang yun. Importante ay andito tayo, isa tayo sa ating layunin bilang ama. May mga panahon na masaya, may mga panahon na seryoso. Ito yung mix ngayon, ngayong live na ito, panahon ng seryoso na may mix na masaya. Pakilala ko sa inyo ang kapatid na Corexman, no? Si Brad Corexman is a senior jail officer natin, no, sa Pilipinas. Nagsiservisyo sa ating inang bayan, ano? Is a very good job na nakakapagserbisyo tayo sa ating pamilya at the same time sa ating inang bayan. Salamat Brad sa inyong serbisyo. Brad Corexman, salamat po. Anyway, what prompted us na sabi ko nga kagabi sa'yo, no, nadulas ako kahapon, di ba, Brother Henry? I don't want to touch itong issue ng Ramos, ang natin sa Reels. Kahapon, kahapon ang topic ko kahapon ay yung pag-unawa at saka yung pagpapakumbaba, no, ng na kailangan sa pagitan ng mag-asawa, no? Kumbaga, punta lang ako dun sa mga basic na fundament para patibayin yung ng mag-asawa, no, yung relasyon. And sa dulo ng video ko, bro, na-touch ko yung divorce, no? I don't know, no? Maybe it's there's a purpose, no? Bakit ko nabanggit yun, no? So, that lang naman. We need to have a topic. Bro Henry, di ba to? So kaya tayo may live ngayon, ano? Opo. So ayan, sabi ko pakumplikado yung mga topic natin dito sa fixing a home by fixing the man, ano? At sabi nga ng brother, sabi mo nga kagabi, there might be a reason, di ba? Kaya napunta tayo do sa nadulas akong banggitin, no? Opo. Pero anyway, yun na nga, what prompted us din, bakit ba itong mga mambabatas natin ay nagkaroon ng ganitong klaseng
desisyon na mag-come up sa divorce, no? Ano ba itong urgency, bro, no? Ano ba itong urgency nitong bakit kailangan nating magkaroon ng divorce na mostly matatagpo lang to doon sa mga doon sa mga western countries, tama ba, Brad, Henry? Kasi dyan sa US meron, di ba? Oo, talamak dito. In fact, tol, sa China rin, grabe rin ang divorce doon. 70% tol ang divorce nila, divorce rate. Wow. 30% lang ang nanatiling tapat sa isa't isa sa China, no? I was there 2 weeks ago, so I got the data. Ay, tuloy, correct ko lang pala yung sinabi ko kanina kung patukol kay kapatid. Ako si Hero. Kapatid ko si Hero is a professional DJ talaga. No, mayroon silang radio station, Gold FM 98.3. Salamat kapatid. Ako si Hero. Salamat sa pag-correction. Shout out sa dyan, Gold FM. Salamat po. Ako si Hero. DJ, ako si Hero. Salamat po. Mayroon din siyang basahin ko na rin yung kanyang message. Dito sa akin, kapitbahay ko, ako yung mahirapan for them. Yung ama, marangal na trabaho kasi street vendor. Pero anak ng anak, nasa 10 na ngayon. Anak ng anak. Anak ng anak, sa kakapanganak, no? Actually, masakit sa mata talaga yun, bro. Masakit sa mata yan. Kasi, alam mo, ito, ang kanyang siya binabanggit ni kapatid na ako si Hero. Poverty ito. Actually, bro, masakit talaga sa mata yan. Kasi, tignan mo ako, I have a good job, no? Okay naman kami magkasawa. Pero, we're very much, yung talagang hindi kami, kaya nakita mo, bro, isa lang ang anak ko. Dahil, alam mo, hirap pati kumuha ng kasambahay, di ba? I told you that, no? Although gusto ko pa sanang may isa pang anak, no? Kanya lang, alam mo, yung situation is hindi umaakma, no? At, hindi ko naman ma-afford na 2 ang kasambahay ko, no? Para mag-alaga ng anak, no? So, yun. Maraming issues, no? Na dapat natin i-consider. Hindi po yung kailangan, lagi na lang bundat yung tiyan ng asawa natin, bro, no? Yung lagi nakakalunok daw ng bakwan, tol, no? So, yan, medyo, yan na. Kasi nakikita natin, ang buhay nila, ganun na. Pero anak pa rin sila ng anak, ano? Although we are not affected na sabihin natin wala naman tayong ambag sa kanila sa pagkain nila whatsoever, pero masakit talaga sa mata dahil nakikita natin paano tong pamilya na to makakaahon, magpro-progress bro, maputol kita doon. Yung mga kababayan, kapatid natin na nasa laylayan, actually apektado tayo doon ng mga middle class. Kasi the more na mas maraming unemployed tao, the more natataas ang ating tax in order to sustain. Sa bagay, apektado rin tayo. Indirectly. Indirectly. Kami ho na sa ating Pilipino, kababayan, ay walang trabaho. In order to sustain national status, kailangan ang public service, yung mga pagpapunta sa ospital na libre, actually, doon yan kinukuha sa mga tinatawag na basic services, tol. Basic services. Opo. Alright. Pala na Jason Ramos sa Europa, mataas din ang divorce rate. Opo, sa Europe. In fact, sa una yata ang divorce na-approve sa UK, sa United Kingdom, opo, sa Britanya. Opo. Sabi ni Ma'am Hiles, sinabi mo kagabi, bro, no? May binanggit ka kagabi sa akin, pag naipasa ito, mas magkakaroon ng malaking problema, no? Sa opinion mo, di ba? Sabi mo kahapon. Ayo, tol, although mayroon yung pros and cons, wala kasing perfect solution, tol, di ba? Ang tumutulak ng batas ng diborsyo sa Pilipinas, mayroon din yung strong point. Why they have to do that? For example, kasi nasa situation ka na alanganin, nakapag-asawa ka, eventually na maling tao, and then you find the person that is really for you, you know? And example ng maling tao, nananakit, di ba? Hindi naman sa simula kasi nakikita yung nananakit eh. Opo, tama po. Opo. So, hindi naman forever na para ka nang nakakulong doon sa sitwasyon na yon. So, nagkaroon ng remedy. Ang batas kasi itong remedy yan, di ba? Lahat ng mga batas ay remedy yan para sa tao o para sa kanyang ikakandang buhay. No? Yun po ang ibig sabihin ng batas. Actually, tama ka, bro. Kasi ikaw ay alam ko, nakapag-aral ka rin, nakatatlong taong ka rin sa Abugasya, di ba? Katulad ko. We know for a fact na lahat po ng batas na ipinapasa ng Kongreso, there is an urgency, no? Opo. Meron silang dahilan, no? At ang dahilan ay mabigat. Tama ba, bro? Opo, bro. Tama ba, bro? Opo, bro. Nakita nila ngayon ang mga
sitwasyon ng mga pamilya mag-asawa na although hindi sila hiwalay, hindi sila divorce, ang nangyayari na liwa na lang kasi doon na siya masaya sa ibang tao eh. So, yun ang nagiging justification ngayon ng diborsyo. Sa actually, bro, no? Tama yung sinasabi mo, no? Kasi, actually, may mga batas naman na tayo that protects the women, yung mga kababaihan natin, ano? Yung mga battered wife, mayroon pa nga tinatawag na battered wife syndrome, tol, no? Maraming na-inventong termino. Pero yan, tol, ay kuan yun, penalizing the kuan, yung nakagawa ng offense. Example, ang lalaki, papakulong mo. But it still remain the fact that you cannot get married again. Kasi nga, ikaw ay married already. Yun po yung ating batas eh. You are not allowed. Yung paningin, no? Tol, yun yung paningin ng ating mga lawmakers, tama? Opo. Sa isang banda, it is a solution. Kasi may loophole. Napakalaking loophole. Opo, pero that is the sa viewpoint yan, no? It is sa vantage point po yan ng mga lawmaker, no? Opo. Oo. We do not question the wisdom of these lawmakers, mga kababayan, ano? Baka sabihin nyo, masyado naman nagmamagaling itong Tads Daily na ito at itong na ito, no? That is the vantage point yan na doon nakikita ng mga lawmaker why there is an urgency to pass a bill that pushes divorce, tama bro, no? So we're just nasa reading na pala ngayon, pangalawa na? Ay parang papapunta na sa pangatlong reading, no bro, no? Yun ang sa Congress pa lang yun, wala pa sa executive. Yeah. And to continue, bro, no, yun yung yun yung paningin ng ating mga mambabatas na inihalal ng taong bayan, ano? Oo. We do not question their wisdom, ano? Sa tingin nga nila may urgency, no? And that urgency pushes them to to pass this bill, no? From time immemorial, bro, no? Madami nang nagsusulong nito, no? Marami na, tol, dati pa, before pa, no? Sa mga nakaraang taon, hindi ito nagkaroon ng success, no? O, kasi nga, considering the fact that we are a Christian nation, no? Bro? Yes. Sa Southeast Asia, di ba? We are a Christian nation, ganun, so on and so forth. And this time, medyo nag-umandar yung batas, no? Talagang umandar siya, talagang, kumbaga, narating niya yung heights na kung saan, baka maging batas siya, no? Baka maging batas, no? However, yun na nga, uulitin natin, hindi po tayo mas marunong sa mga manbabatas, no? Siyempre, they also made their research. Pinanggalingan ang kanilang desisyon. Pero hindi na, rin po? Ilang percent ba ang pro sa divorce? Meron na ba? Sa ngayon, tol, kasi hindi ko talaga binabantayan kasi nag-worry ako. Mamaya, kung ilang kongresista ang pro-divorce at saka ilan ang anti-divorce? Actually, bro, totoo lang, hindi ko siya tinutukan kasi may apprehensions ako, bro, no? Tatanungin mo kung bakit ako mataas yung apprehensions ko, yung aking hindi pagkakagusto rito sa batas na ito. Tanungin mo ako kung bakit, bro. Anong mga factors na nagbibigay? Bakit ayoko, no? Alanganin sa'yo. Anong mga... Bro Henry, remember, sabi ko na nga sa'yo, ako ay galing sa broken family, no? I came from a broken family. Then, if we will allow divorce, it's like we are condoning separation, no? Kasi, pwede ulit, sabi ko nga sa'yo kahapon, nung nag-uusap tayo, parang ganito mag-aasawa ako kay Maria, no, bukas. Trial and error, pakasalan ko na to. Kung sakaling hindi mag-work out, may divorce naman. Nakuha mo, bro. Meron ng alam mo, mayroong set obsolescence. Alam mo yung set obsolescence, bro? May plan ka na, may backup plan. Yeah. Alam mo na pwede naman itong mag-expire, pwede naman itong mag-expire anytime. I could file for a divorce kung talagang hindi mag-work out. Tama ba, bro? And in the middle of it, may bata na, bro. May anak na kayo, no? Tama ba, tol? Instead of fixing the issues between man and wife, between husband and wife, hindi na magpupunta yun doon, tol. Ang pupuntahan nun, divorce na, magpapail na sila, di ba? Tama ba, bro? Yes. Tama ba? Sa tingin mo? Ganun sa Amerika, tol.
The sad thing about counseling, but counseling is just counsel whether they take it or not. Hindi. Sige, tol. Ituloy mo, tol. Mas parang may gusto ko sabihin eh. Gusto kong pakinggan. Oo, meron silang counseling. Nyari, mayroong mga, pag nag-file ka kasi na diborsyo, i-recommend kayo ng lawyer, ng judge for counseling. However, that is only just a kind of an option thing na trying to fix it. But that will become ano na lang na naman yan, bro, compliance. Oh, no? Compliance. Later on, it will become ceremonial na lang na naman. Basta hindi na talaga ma-settle, sabi nila. Di ba? Hindi talaga kaya. Ganon. Iba na talaga. Mayroon na talagang different path ang magsaka. So, kailangan na maghiwalay. Naalala mo, bro, pag nag-uusap tayo, when there is issue between husband and wife, ano? Di ba sabi nga natin, ang saya-saya ng simula, bro, no? Ang saya-saya ng simula. Halos hindi kayo mapaghiwalay dalawa, di ba? Parang Florante at Laura, di ba, tol? Nung magsimula, talagang haharangin lahat, no? Oo, tapos nakulo pa sa din, bro, no? So, anong nangyari, di ba, tol? Di ba? So, yun na nga, tapos dadagdagan mo pa nitong divorce law na ito. Sabi ko nga, parang nakaset na obsolescence, no? Ibig sabihin, pwede itong mag-expire anytime pag hindi na kami magkasundo. Mag-file lang kami, di ba? Parang gano'n. So, everybody will rush, bro. Tama ba? Maniniwala ka, tol, na magra-rush na yung mga boyfriend and girlfriends na magpakasal, magra-rush nila? Yes. Kasi nakaset na sa ulo nila, pwede namang mag-divorce, bro. Do you believe with that, bro? Wala na yung time ng courtship. You will like a person, like kasal agad. Parang sa Las Vegas. Kinagabihan, kasal, kinabukasan, hiwalay. Kakilala sa casino, tama? So, parang ano yun? Is it a joke? Diba? Wala na yung diba? sanctity ng marriage. Actually, ang marriage is very, very sacred yan. It's Mostly ang Civil Code of the Philippines, bro, di ba? May subject tayo sa law school, yung persons and family relations. Family relations, tama? No? So, yan, sa subject natin na yan, it is more on the Civil Code, nung paano pinoprotektahan ng batas, ng Estado, yung kasagraduhan, yung sanctity of marriage. Tama, tol? No? Yes. Maalala mo sa law school, no? Sagrado po ang kasal, mga kababayan. Oo. Laging kasi, ang pamilya nga as being the basic unit of society, iniingatan po yan ng Estado sa pamamagitan ng ating Kodigo Sibil ng Pilipinas, mga kababayan. Ayan, para na naman tayong bumabalik sa law school, bro, no? Oo. Salamat. Naalala pa natin yung mga ating mga pag-aralan, Statutes, Yeah. Very useful ang alam nyo, ang College of Law talaga. That is why I invite ko yung ating mga batang lalaki na may kakayahan pang mag-aral, no? Ako, hindi po ako naging lawyer, no? At ako'y hindi natapos. Pero alam nyo, nagagamit ko po ito sa aking daily, living ang batas, no? Ang mga natutunan natin sa law school, no? Anyway, bro, tuloy natin. Maganda, naputol kita. Maganda yung, na-cut off kita. Maganda yung sinasabi mo. Will you please continue, bro? Okay lang. Dito kasi sa Amerika, kapag mag-file ka ng divorce, mayroong process. So, i-endorse kayo for counseling. However, like you said, counseling is a kind of a ceremony na just to comply ang requirement ng judge. Because pag ayaw na talaga, lalo ng lalaki, ayaw talaga yun. Parang kabayo yung lalaki. Madala mo siya sa ilog, pero hindi mo yan mapapainom. Pag ayaw niyo uminom, pag ang kabayo, ayaw uminom, hindi talaga inom yun. Baka napapainom mo pa Pero kabayo, hindi. Ganon din sa lalaki. Pag gusto na may paghiwalay, maghihiwalay talaga yan. Kasi iba na ang kanyang pananaw sa relasyon yung mag-asawa. Kaya tol, ang problema nito, may protection dito sa Amerika, mga babae, kasi ang child custody, no? Pag-usapan ng child custody. Tapos pag-usapan ng mga child support, no? Ang daming mga loophole yan, mga kababayan, no? Maganda lang yung pakinggan at very onset, no? Pero pagka lumalim na yan, andyan na. Nagiging komplikado na, no? Oo. Actually, sa divorce, mga kababayan, ang nangyayari, ang lalaki ang lugi, no? Lugi ang lalaki. Alam mo bakit dito sa Amerika, ang half ng kanyang property mapupunta sa babae. At the same time, niyan siya ng child support.
no? While hingan siya ng child support, wala pa sa kanya mga bata, no? Talagang lugi-lugi siya. Wala sa iyong bata, pero nagsusuporta sa bata. Ang masama niyan, guys, yung babae doon na naging ex mo, mag-asawa uli. And then, isipin mo lang yung child support na binibigay mo doon, what will happen, di ba? Hindi na mag-asawa. Diba? Ang sakit noon, di ba? Kaya sa tingin ko, ang divorce talaga is against, hindi siya pro-man eh. Is against may friend nga po dyan, bro, ang kwento niya, meron siyang kaibigan, no? Ang ginawa dahil sa hindi na niya masupport yung kanyang mga anak, no? Tumira na lang sa, ano, no? Doon sa grocery cart, bro. Oh. Nag-file ng bankruptcy na lang. Homeless ka talaga. Or else, kung hindi ka mag-child support, kukulong ka. Makukulong ka. Tama? Kukulong ka. Yeah. So ito tuloy natin ni Brad Henry. Ano mo, ako bro, I'm already 43 years old na rin. Ano, I've seen a lot of relationships, no? Lalo yung mga kaibigan natin, bro. Dito pa nga, sabi ko siya, naalala mo yung kwento ko, pa yung mga mag-asawa ng kaibigan ko, pinagbabati ko pa, naalala mo ba? Oo. Pinhit na ako sa kanila. Oo. Ito, pag alam niyo po, pag nasa uniform service kayo, di nyo malaman kung anong role nyo sa mundo eh. Kayo ba ay marriage counselor? Kayo ba ay counselor, no? Kasi people will trust you, no? Na you can do something sa mga buhay nila na baka may magawa ka, makatulong ka. Oo. Sabi ko nga, parang superhero nga. Tawag nga yung biruan nga bro sa amin sa BJP. Tawag sa akin eh. Si Corex man daw ay superhero hindi lumilipad, ano? Oo. Anyway, bro, ito na nga. I've seen a lot of relationship, bro, no, na broken down, nasira, nag-collapse. Then later on, ano, naayos, bro. Dalawang kasamahan ko sa BJMP ang nakita ko niyan. I will not mention the name na lang, ano. Mayroon akong isang kasama, bro. Ito, alam nyo, minsan talaga ito problema, no, pag nasa uniform service talaga, medyo lapitin ng babae kahit hindi gwapo, tol, no? Oo. O maybe yung ano ng uniform, yung charisma ng uniform. Sa uniform ito, na-attract sa uniform. Yung charisma ng uniform, no? Anyway, itong isang kasama ko na ito, bro, ano to? Nakadalawang asawa rin, bro, no? Ay, original asawa niya, mula doon sa original niya, nakadalawa siya, bro. No? So, alam mo ba, after, I think, parang nakakasama ko yan, 2009, tol, no? Pagdating ng 2018, alam mo ba bumalik siya sa original niyang asawa, tol? Diba? First love never dies. No, why I'm mentioning this po, tol, no? Bro Henry, bakit ko to sinasabi sa'yo? Pag nag-divorce na kayo, diba? Putol na po kasi ang connection, diba? Wala na kayong pwedeng balikan, no? Oo. O alangan magpakasal kayo ulit. Oh. That's foolishness, no? Magpapakasal kayo ulit. Hindi po telenovela ang buhay ng tao, mga kapatid. No? Opo, hindi po ito parang pantasya, no? Teleserye, mga kapatid. No? Another one, another story. Ito, kasamahan na namatay po yung ating tropa na yun, no? Pero lahat ng benefits niya na enjoy din naman ng kanyang original na asawa, no? Ito 2022, bro. Ano, last year, bro. Teka lang, no, 2022, bro. Meron na naman. Namatay ulit, tol. Kasamahan namin, ganun din. Nakadalawang asawa rin, tol. After niya rin sa original, nakadalawa. Then alam nyo, nung bago siya namatay, alam mo bang bumalik din siya sa original niyang asawa, tol? No? Tignan nyo, alam nyo, pag titignan mo, meron talagang forever yata, no? Oo. Mayroon. Bumabalik sila sa original na lang asawa. Alam nyo kung bakit? Ako, the way I see it, bro, sa tingin mo bakit sila bumabalik? Ito, maganda na itong, may catch ito, bro, kaya sinasabi ko, may catch ito. Ba't sila bumabalik, bro? Sa tingin mo, what do you think? Kung sasagutin ko yung tanong mo, sige. Alam mo yung sabi nila, the pasture is always clear on the other side, but once you are there, it's the opposite thing. You know? Yes, tama, tol. Eksakto. Ayan, nakuha mo na, tumbok mo, tol. Akala mo okay, di ba? Tama, tol? Akala mo okay. Mas malala. Kaya, nagkaroon ka ng chance na makapag-isip, uy, maganda pa yung original wife ko. Realization, tol. Tama? Tama.
Tama ka, tol. Kaya kita tinanong. Alam mo, iba talaga mga engineer. No? Kumbaga, kayang-kaya nyong i-ano eh. Sabi nga, tama yung sabi mo. You do it by numbers, bro, no? Actually, yung dalawang kasamahan ko na yun, ano? Kasi, they are, close friend ko yun, tol. Close friend ko sila. Actually, yung pangalawang namatay, ako pa ang nag-ayos ng kanyang, mga dokumento at sumama ron sa wife niya para ayusin, tol, yung kanyang mga, sa kanyang libing, no? Oo. Ako ang inassign ni Colonel Vitor, ng aking warden, no? Ito bro, tuloy natin tol, no? Tama ka tol. Akala nila siguro aalis sila sa marriage na to, sa relationship na to, and they will be happy in the next relationship. Tama tol? Until such time they will realize, no? Parehas na parehas yung kwento nito tol. Parehas na parehas. Kaya ako shiner tol, parehas na parehas. It's like a copycat. May konting diferensya pero almost the same. 80 to 90% the same, tol, the same, no? So, anong nangyari? Bumalik sila sa original na mga wives nila, sa mga original nilang asawa. Kasi na-realize nila na mas maganda pa pala yung una nilang relasyon kaysa to sa mga sumunod na subsequent relationship nila. Tama, tol? Yes. Now, ito yan, tol. Kahapon, nabanggit ko rin sa live, no? Ito na nga, I want to share this, mga kapatid. Malaki pong kaanuhan, malaking pagkakamali ng tao kung paulit-ulit siyang mag-aasawa. Tama, tol? Oo, tol. Negosyo. Opo. Ginawa mo na negosyo pag-aasawa. Opo. Pagkakamali na naman po yun, yung mag-asawa ka ng pangalawa at pangatlo. Kung nagkamali ka sa una, dapat yung pagkakamali mo sa una, i-correct mo na. Di ba? Tama, tol? Oo. Paano mo ba i-correct yung pagkakamali mo sa unang marriage? Tanungin mo ang sarili mo, baka may problema ka. Tama, tol? Agree. It's not always... Yeah. Kung hindi sa'yo ang problema, tanungin mo rin yung misis mo kung yung problema ba niya kaya mong tanggapin at kaya mong isettle, no? Mag-meet halfway kayo, pag-usapan nyo. Ako, tol, naniniwala ako. Alam mo, tol, using the, yung common sense, no? Hindi nga kayo magkakilala nung nagkakilala kayo. Hindi nga kayo magkababata, tol, madalas. Hindi naman gano'n ang relationship, tol, eh. Yeah. Diba? Yeah. Bakit kayo nagtagpo at nagkasundo? Diba? Nag-isang katawan, nag-anak, nagpakasal, nag-anak, diba? And all of a sudden, you will decide to go on separate ways. Tama, tol? Diba? So, if there is indifferences between husband and wife, why not settle na lang sa inyo, sa level ninyong dalawa? Tama ba, tol? Yeah. So, ibig sabihin, pag nag-asawa ka ng pangalawa at pangatlo, inuulit mo lang ng inuulit, no? But the problem is, tol, pag inulit mo ng inulit yan, tumatanda ka na, tol. Di ba? Oo. Tumatanda ka na, you're wasting your precious time. Until such time, sabi mo, baka dito sa pangatlo, matagpuan ko na, no? It will never gonna happen, tol. It will never gonna happen. Kasi nga, paano mo hahanapin ang isang magandang relasyon? Sa unang relasyon pa lang, nasira ka na, tol. Di ba? Kasi may una ka ng relasyon na iniwan, tol, at nasinukuan. Tama, tol? Tama. Sumuko ka na sa unang laban pa lang. At ito na naman, gusto mo na naman papasok ka sa pangalawang laban at pangatlong laban. Ladies and gentlemen, maniniwala ba kayo na ang pag-aasawa ay malaking struggle, no? There is always a war between husband and wife. Struggle po yan, no? Struggle yan. Opo, digmaan sa loob ng tahanan yan. Pakiramdaman kayo mag-asawa, no? Ultimo yung bakit yung tuwalya mo, bakit mo nilagay dito? Sabi niya, bakit di mo isabit, di ba? Yung mga ganyan, alam niyo, simple things, nag-i-spark yan sa bahay, no? Oo. Yeah. And pag nag-aggravate yan, nakipagtalo pa kayo sa mga asawa niyo, lalaki yan, di ba? Hanggang sa yung mga history niyo before na kayo ay nahuli na ng babae, mauungkat yan, no? Ganon yan, tol, di ba? Naungkat na naman, no? Oo. Opo. Yun na nga po, yun po yung ibig nating sabihin. So, hindi po yung solusyon na mag-aasawa ka ulit ng pangalawa, pangatlo para hanapin mo yung forever mo, no, mga kapatid, no? I don't believe with that, Hindi po tayo naniniwala dyan, no? Yung iba po, sinasabi nilang masaya sila sa pangalawang asawa at pangatlo nila, no? Pero, alam mo, sa experience ko, nakikita ko, sinasabi lang ng bibig, tol, no? Sinasabi lang ng bibig. Pinangangatawan na lang nila, tol. Para masabing masaya sila. Most of the time, tol. Most of the time. Henry.
meron tol na sabi nila na hanap sila ng hanap, hindi sila makakita ng kapareho nila, yung gusto nila. Pero, mayroon akong nabasa minsan tol isang psychologist, no? Minsan pa lang hinahanap mo. Ikaw lang yun, nasa loob mo lang yun. You cannot give what you don't have. Ibig sabihin, mahalin mo muna sarili mo bago ka makakita ng tao na truly magmamahal. The lost soul, yung sinasabi mong lost soul yun, tol, yung hanap ng hanap, tol. Oo. Ang hinahanap na pala niya, sarili na niya, tol. Hanap sila ng tao, tol, na truly nagmamahal sa kanila, na truly na mag-aalaga sa kanila, mag-care sa kanila. Mali pala yun na direksyon. Una pala, mahalin ang sarili natin, alagaan natin ang sarili, and then it will attract people na magmamahal sa atin. Opo. Ganon pala. Oh. Yun. Yun nga sinasabi mo lagi, bro. Tayo nahanap. Yung naghahanap na sinasabi mo na yan, sa kami. Kung naririnig tungkot yan rin. Ayun pala ang problema. Hindi na pala yung mga partner. Tama, tol? Tama. So, tol, go ahead, tol. Mayroon tayong topic dito. Kayo ba ay ayon o hindi kayo sang-ayon sa diborsyo? Comment kayo yes or no. Yes, agree ako sa diborsyo. No, hindi ako agree sa diborsyo. Maganda ito, no? Gawin natin interactive. Andito ang ating host, si Corrickman. Magaling ito ng counselor, mga kababayan. Ano? We will try to hear from you. Pag mayroon kayong mga perspective din, please let us hear about it. Bibigyan kayo namin ng chance. Brad Corrickman, kung mayroong gusto mong salita, bigyan natin ng at least mga 5 minutes na time magsalita. Medyo packet din, tol. Packet din natin. Pero 2 minutes, 3 minutes lang kasi ito ay ito talaga ay show ng ating kababayan, kapatid na Corrickman. No? Mga 5 minutes just for you to speak up. You don't need to stay. Huwag kayo mag-alala. Hindi kayo namin paistehin na oras nyo. Opo. Okay. Kumusta po kayo lahat dyan? I think kung may mapaakyat kang babae, no? Maganda siguro, no? Ito si Sis. Iakyatin natin. Si Sis Norms Oman. Kapatiran natin sa Alpha Phi Omega. Sis, hindi, ikaw pala makapagpakyat ito, tol. Hindi pala ako. Kasi hindi pala akong host. Anong pangalan niya? Anong pangalan niya, tol? Sis natin sa Alpha Phi Omega. Salamat, Sis. Anong pangalan? Pagpunta. Anong pangalan niya, tol? Si Norma Osman. Nasa comment section ba siya? Nasa comment section siya. Andiyan din ang ating Sis Darby. Si Ren Bintan. Salamat, Sis, sa pagpunta. Salamat po. Magandang umaga dyan sa'yo. Kumusta, Sis? Magandang hapon na pala sa'yo. It's 4:54 ng... Hindi ko makita sa no? Anong pangalan niya, tol? Si Ma'am Marie. Kaming din yan, tol. Usman. Alright. I-comment ko ang pangalan ni Sis Norma. Norms, kung pwede ikaw, wakit ka. Ayan na, tol. In-invite ko na. Si Madam Marie Jaime. Madam Marie Jaime, yung position namin dito about divorce is ako, actually, I understand why they're divorced, but ang position ko is anti-divorce ako because I see greater problem rather than making more solutions. No, it's making more destructive problems than giving temporary solutions to the problem. You know? Ina-add ko na, bro, si Sis Usman. Baka hindi siya pwede. Si Marie, andyan din. Hello, Ma'am Marie. Kumusta ka dyan? Ma'am Marie, what is your opinion about divorce? Kasi ngayon, nasa Congress itong divorce sa Pilipinas. It's become a hot topic right now. Ma'am Marie, in-invite ko si Ma'am Marie. Sana makapasok siya. Ma'am Marie is very intellectual din yan, Tol. Magaling yung magsalita. Tingnan natin sa viewpoint ng babae, Tol. Opo. Yan, Ma'am Marie, magandang hapon po. Hello. Good afternoon po. Hapon po, sir. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Hindi ko nakita. Thank you po sa pagpakit. Pero anyway, narinig kita, Ma'am Marie. Magandang hapon po dyan sa iyo from nasa Conaco.
Nasa Minnesota na ako, going to New Jersey maya-maya. Buti naman po at saka safe travel po kayo. Buti po at nakaano kayo na. Ayan, tol, pag hingin mo yung kung ano ba, pabor ba si ma'am sa divorce or hindi, no? Pakinggan natin siya, no, siguro. With Kaparit Corixman. Kilala mo na si Corixman? Kilala mo na? Ngayon po pa lang po siya na iakap ko po kita, sir, mamaya pagkatapos. Thank you, ma'am. Thank you. No? Tama ka kita advocacy nating fixing home by fixing the pan. Ayos mo lang sa pamilya. Marireduce ang chance of a broken family. Yun po aming advokasya. Kaya, madam, ang ay about divorce. So, hingin sana namin ang iyong opinion about divorce. At saka, siyempre, if you can advise also people that is about to go to marriage or yes. Okay, yung wala naman akong sa divorce o wala talagang yung sa akin kung ba ako, saan ba ako o okay ba yung divorce o hindi. Yung sa akin lang po, masasabi ko lang po na kasi yung problema po doon is sa sarili po natin. Kung hindi po tayo nag-change sa mindset natin, maski ilang beses po tayong mag-divorce, at saka maski ilang beses po tayong mag-asawa, kung hindi po natin mag-accept yung pagkatao sa yung ng tao, yung attitude, tapos yung wala pong yung understanding sa isa't isa, at saka basta yung sarili mo po ang yung dapat ibago po natin. Kasi wala pong meaning yung divorce kung ganun pa rin yung ugali natin. Yeah, tama po si ma'am. Oo. Kasi mas ilang beses po tayong mag-asawa kung yung mindset po natin is gano'n na po talaga, wala pong pagbabago. Hindi po nakatulong sa atin yung divorce po. Yun lang po yung magsasabi. So, talaga, tama si ma'am. I agree on that, no? I agree on that. Oo. Yung mindset lang po natin yung talaga ang problema. Ang babaguhin is yung mindset po natin. Opo. Pasensya na po kayo kung hindi po masyadong yung specific po yung I got your point, no? I got your point. Kasi yun din po yung aking pananaw, no? Kasi po, sabi nga namin kanina man before kayong umakyat, ito, siguro narinig mo naman. Yung atin pong mga napapangasawa, hindi naman natin kapatid o kasamang lumaki, mostly, di ba? Hindi naman natin sila kaano-ano, no? And nung nakilala natin sila, sabi natin, mahal ko to. Di ba? Siguro ikaw mo, nung na-meet mo yung asawa mo, sabi mo, siya na talaga ito. Di ba? Alam mo, yung parang hindi ka makatulog pag hindi mo siya nakikita. No? At, di ba? Parang alam mo yung mga parang, sabi nga natin yung, alam mo, ito, share ko lang ma'am, no? Ito, kikiligin ka rito. No? Bago nagkakilala bago nagkakilala si Chris Aquino at saka si Joey Marquez, no? Yes, there was an interview. I think may program dati si Chris Aquino na Today with Chris, no? Oo. Bata pa rin ako noon, ma'am, naalala ko nung yung interview na yon, bata pa ako, no? Tinanong niya tinanong ni Chris Aquino si ma'am, no, si Joey Marquez, sabi niya, Joey, how could you define love? Sabi niya. So before I answer that, sabi niya, Chris, I want to ask you something, sabi ni Joey Marquez. Alam mo, very sweet magsalita ang Joey Marquez, no? Alam mo naman, siyempre, di ba? Lover boy, di ba? Sabi niya, si Sir Idol Tats. Alam mo, si Joey Marquez is very smart po, no? A very intelligent guy, no? Yung matalinong tao tong Joey Marquez. Tinanong siya, ma'am, no? Sabi niya, before I answer that, Chris, I want to ask you something, sabi niya. Akyat ako ulit daw, sir. Sabi ni Sir Tads. Akyat. Sabi niya, sabi niya, when you're in love, sabi niya, you sing in the shower daw, ma'am, no? You sing in the shower, no? But you're not a singer, di ba? Parang something like that, hindi ka naman singer, no? Kumakanta ka, di ba? And when you're in love, even if you don't eat, you felt full. Pakiramdam mo, busog ka, no? Pag in love ka, no? Di ba? Hindi ka natutulog, hindi ka puyat, no? Hindi ka kumakain,
busog ka, no? So yun daw yung nararamdaman ng ano, no? Kumakanta ka sa shower, you're singing in the bathroom. Di ka naman singer, ma'am, no? So what's the point? Ang sabi ni Chris, hinalik ni Joey Marquez kay Chris Aquino yung tanong, no? Sabi niya, now, how can you define love, ma'am Chris? Sabi niya. Sinagot ni Chris Aquino, hi, sabi niya, no? Ayan, yun. O yun, the rest is history, naging sila, no? Oo, naging sila, no? So, meaning, yun na nga po, kaya ko na isingit lang tong story na to ni Chris Aquino at Joey Marquez, no? Ito ay parang, para tayong boy abunda na tuloy, no? Anyway, kaya ko to share, nung mamit natin yung tao na in love tayo, na parang sabi natin, gusto ko to, mahal ko tong tao na to, siya na talaga, di ba? Then all of a sudden, nung magsama na kayo, sasabihin mo, ayoko na sa kanya, baho pala ng paa nito, bad breath pala ito, hindi pala ito nagpapalit ng underwear araw-araw, no? Di ba? Take a look at that, no? Pag minahal mo yung tao, tatanggapin mo lahat ng maganda, pati pangit ng tao, tatanggapin mo, tama? So yung mga issues na yan, salamat Adwin AJ. So yung mga issues natin yan inside marriage, dapat tayo rin, kayo ng partner mo, between husband and wife, kayo ang nagsesettle niyan, di ba? So bakit ang magiging solusyon mo? Dahil may divorce na, mag-divorce na lang tayo, no? So, yes, no? Glenn, nakikita mo yung point, ma'am, no? Tsaka Sir Henry, no? Brad Henry, no? Nakikita nyo yung point, no? Di ba? Yes. But all of a sudden, ayaw mo na, di ba? Ayaw mo na. At gusto mo nang tumakas sa marriage, sa responsibility ng marriage. Yes. Because may divorce na, no? May divorce na, no? Oo. Murder. Yun. Shout out. So kaya, I'm not in favor, divorce, no? So, para lang, naghahanap tayo ng magandang dahilan at legal na dahilan para makawala tayo sa mga sinumpaan natin, no? Mga sinumpaan natin. Brad Corexman at saka Mama Marie at saka sa mga kababayan ko pa, no? Ganito kasi ang karamihan sa mga batas na ginagawa, no? Mayroong problema, gagawa ng solusyon. Ang problema lang, madam, sa solusyon na yan, kahit anong batas, no? Mayroon din dito mas mainit na problema ngayon sa Amerika is yung abortion, no? So to have some justification why abortion has to be allowed, no? The same is true with marriage. There is some justification, level of justification why the divorce is also has to be allowed, you know? But if you really take a look at it in a deeper sense, no? Walang halo na titingnan mo siya as a society, no? Ikwento ko siya into parable, Brad Corexman, okay lang ba? Yeah, go ahead. Isang farmer, mga kababayan, may isang farmer, no? May problema siya sa mga daga, no? Kahit anong gawin niya sa daga, ano pa rin, kasi yung daga, kung sino yung farmer sa inyo, alam niyo yan, no? Inatake tuwing gabi ang kanyang mga crops, no? Lalo na, lumalabas kasi yung daga kapag almost harvest time, no? So, pag kinain ng daga, ano pa, harvestin mo, di ba? So, inis na inis. Nakaboy kasi nila yung pananim, bro. Mabango sa kanila yun, eh. Opo. Lalo yung palay na almost anihin na, hindi kayo yung mga root crops, no? So, inis na inis. Bango yun, na-entice silang lumapit, no? Inis na inis siya sa mga daga, no? Kaya nag-pesticide na siya, Dora-rat. Anong klaseng mga pamatay na daga? Hindi pa rin nawawala. Ngayon na-discover niya. Yung daga, doon nakatira sa barn. Kung saan, tinatago ang kanyang mga output, yung mga ani niya, doon niya nilalagay sa barn, eh. Bakit dito sa Amerika kasi may barn, eh. Sobrang inis niya. Kamalig, sa Tagalog. Oo, sa kamalig. Sa sobrang inis niya to sa mga daga na hindi man mawala-wala. Alam niyo yung ginawa niya to. Hulaan mo, anong ginawa niya? Yes. Sinunog niya yung barn. Sinunog niya ang kamalig. Yung barn, yeah. Ang daga na wala o hindi? Dinipat lang yun ng lugar. Lang yung daga sa kamalig. Pumunta lang sa kung saan-saan. Pero dinipat lang ng lugar. The same is true
Magmamigrate sa ibang ano niya. Sa diborsyo, no? Ito mangyayari sa atin sa Pilipinas. Kung ano nangyayari dito sa Amerika ngayon. No, ang diborsyo, dalawa. Ang nahihirapan dyan ng lalaki dito sa Amerika. You're just burning down the house, bro. Ang home na ang sinunog mo. Ito kamalig. Ito yung home mo ang sinusunog mo. Bahay mo na tinayo mo, gusto mo sirain. Kasi ayaw mo nasa sapo mo. Yan ang ano niya. Yan ang analogy, bro, no? Oh, gusto mo sirain ang tinayo mo for 10 years, 8 years, 7 years. Years, sirain mo kasi na-inlove ka sa ibang babae. Kasi gusto mo ayun na naman ang pinaka-purpose talaga to ng diborsyo eh. Kasi kung wala kang intensyon na mag-asawa uli, pwede ka naman mag-legal separation eh. Nandiyan na Tama. Ngayon, kung titingnan mo ng malalim, why you want divorce? Because you want to get married again to the other person. Legally. I'll start over and over again. Yan, di ba? So, kung titingnan mo bilang lalaki, hindi man ako babae, madam. So, titingnan mo from man perspective, yung pamilya na tinayo mo, ikaw rin sisira. Yeah. So, what kind of person are you? You have some... Hindi normal yun, Tol. Hindi normal yun. Kaya lang. Ibang di ba, mga sir, yung domestic, di ba? Kaya yung babae may batas na tayo dyan. May batas tayo dyan, no? Di ba po? Pero madam, ang problema, yun ang sinasabi ko. Ang problema sa domestic violence, kagaya rin sa abortion. Ang problema sa abortion, kasi may mga bata na pinanganak out of rape. Di ba? Ngayon, tatanggapin ang anak na nasa sinapupunan mo from rapist. So, inalaw ang abortion. However, ginamit ng ibang tao na anak na ng anak, they go premarital sex, they go sex every night, go out with other people or some stranger, and then when they become pregnant, i-abort nila. Kasi mayroon ng batas eh. Naabuso to, naabuso. Ng batas. Pero ang batas ay napaka-vague, napaka-luwag na pwedeng gamitin sa mga ganun bagay. Ganon din ang meron. Naabuso to, sa madaling salita, naabuso. Naabuso. Dito din sa Japan, meron po ding yung abortion, okay po din sa kanila dito. Oo. Pero madam, ang abortion ay totoo para yun to solve a specific problem. Not to... Yes po, yung mga sinasabi mo, Sir Tad. So, yun po. Pangalawang reason ng abortion is yung pag nalagay sa alanganin ng nanay. Di ba? Ang buhay ng nanay. In delivering it. So, abortion is allowed. But it's not a solution to all abortion reasons. Reproductive health ang problema niyan, di ba? Tama to. 90% abortion is due to premarital sex, due to illegal sexual conduct, illicit relationship, Tol. Side marriage. 90%, just the very portion lang ang doon ang ilang babae bang nire-rape araw-araw? Di ba? Ilang babae bang nabubuntis dahil sa rape? Ilang babae ba ang nalalagay ang buhay sa alanganin dahil sa panganganak? It's a very small portion. Engineer kasi ako, madam, so I really explain into numbers. No? Ganon din yan sa marriage. Ilang marriage ba dito sa Pilipinas ang kailangan ng diborsyo talaga na adresan natin bigyan natin ng statute, bigyan natin ng batas. Batas sa English. Sorry, no? Bigyan mo ng batas para maging legal ang kanyang action to become married again. No? Nabanggit ko na kanina, nalabas ko na, so panindigan ko na rin, Brad Corexman, ano? Kung ikaw babae, kung ikaw lalaki, gusto mo lang humiwalay sa iyong husband kasi siya ay abusado, siya ay nananakit, siya ay ayaw mo na, hindi mo naman. Why go to legal separation? Kaya, gusto mo mag-asawa uli. Yes. Gusto mo lang mag-asawa uli. Nothing wrong with that. Nothing wrong with that. No, mag-asawa, right? But the problem is, gagawin mo na asawa ka ngayon, next year, iba naman asawa mo, next year, lalo sa Pilipinas, kasi ang Pilipinas, guys, please realize this. We are in the third world country. No, even America cannot anticipate yung mga problems na hindi nakikita at the present time na pinasa ang batas. How much mo sa Pilipinas? Diba? How much mo sa Pilipinas? Presyo ng galunggong nga, hindi natin makontrol. Kukontrolin mo pa yung divorce? Bigas, Tol, no? Ngayon nga, kapatid na Corexman, aminin ko sa'yo, marami kong kaibigan na they go to annulment, no? That is stupid. Annulment. You've been married with the guy with 5 years, 10 years, and then you declare this guy is insane. That's why you file an annulment. After that time, na-discuss na yata natin yung annulment. Ano, no? Yes. Oh,
may mga nagalit pa yata sa atin no, nung pinag-uusapan natin. To get that kind of annulment. Annulment is pa walang bisa ang kasal. Walang kasal nangyayari kasi ang kasal nangyari noon is illegal. But they've been living for 10 years, you know? Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi ko sa Pilipinas, ultimo galunggong, presyo ng galunggong, hindi natin makontrol. May mga kasal, kasi ma'am, no? Ipaliwanag natin kay ma'am, kay ma'am Usman, may mga marriage kasi ma'am na sabi ng batas, void from the very beginning, no? Yun talaga na void ab initio, yung mga kasal po sa batas po kasi, na hindi balido. Sa simula pa lang ng marriage, hindi na valido kasi may mga requirements ang batas na hindi na comply ng marriage. Example, yun po yung ibig sabihin. Example ng pwede mong i-annul ay kasal ka na pala sa dati. Yung pangalawang kasal ka na visa yun. May ano ka na, meron ka ng subsequent marriage. Meron ka ng marriage na previous, kaya hindi ka na, sa mata ng batas, hindi ka na pwede ikasal. Pwede ka makulong dyan. Kaya yung kasal na consummate nyo on that second marriage is null. Meron pa tol, pag yung hindi na sa tamang edad, tama ba? Sabi ng batas? Opo, yun po yung kinasal sa hindi tamang edad. 17, 18 ang ating marrying age sa babae. Pag kinasal yan ng 17, that marriage is also, it may be consummated, but it is illegal marriage, therefore it's nullified. That is void ab initio. The marriage is not valid from the very beginning, sabi ng family code ng Republika ng Pilipinas, ma'am. Yan. Yun ang pangangaliwa, no? Kapag ang asawa mo nangaliwa, hindi yun kasali sa divorce, sa annulment. However, sa dinami ng final na annulment sa Pilipinas, siguro 90% dyan ay dahil ang babae o ang lalaki nangaliwa. Pero, natutuloy kasi sa dokumento, dinudoktor ng mga matatalinong abogado kasi nababayaran. Bayaran ka ng 400,000, hindi mo tatanggapin yun? Sulat-sulat lang yun, di ba? Sulat-sulat. So, psychological incapacity, bro, no? Laging ginagamit, no? Incapacity ang laging sinusulat dyan, no? Kasi hindi masulat ang infidelity. Hindi kasi part ng, hindi ground. Hindi kasing gamit yung infidelity, ay yung ano, meron pang isang magandang rason sa korte, yung impotency, no? Siyempre, hindi naman masabi ng lalaki na hindi na tumatayo si Manoy, nakakahiya naman yun, di ba? Oo. Anyway, mayroon akong very special case tol. Ito ground case study namin to. Sa Pampanga ito. Real life story ito sa Pampanga. Nung pumutok ang pinatubo, ang lalaki nawala. Okay? So, for 2 years, hindi na nakikita ng lalaki. Alam niyo sitwasyon sa Pampanga noon, di ba, nung pumutok ang lahar? Oo. Wala. Kala mo, dead, wala talaga, dead talaga. Everything in plain desert. It's a plain desert. Yeah. Naging desierto yun. Kung mayroon kang video dyan, mga kababayan, kasi ako, nasayin ako sa Pampanga, no? Alam ko yung story. Walang tao. Ultimo aso, patay. So, yung lalaki, hindi makita. Itong si babae, nagpakasal ngayon sa ibang lalaki. Kasi di kala niya patay na. Patay na yung lalaki. Presumed dead kasi walang evidence, di ba? Ngayon, nag-claim si lalaki ng invalidity ng kasal nila kasi kasal pa siya sa lalaki na yon. Alam mo paano niresolve ng korte? Pumanig Supreme Court. Pumanig ang korte kasi yung lalaki although buhay siya, hindi man siya nagparamdam na buhay siya. In fact, dapat siya mismo. Iniwan din niya yung responsibility niya sa pamilya niya, tama? Mayroon siyang to run away. Now, nakita niya ang opportunity kung makabalik siya sa asawa niya, there is some kind of benefit or opportunity for selfish siya. No? Nagkaroon kasi ng ari-arian ng babae. Double niya ang babae para magkaroon ng conjugal property. Ngayon tol, ang lalaki na yun, by law, patay siya. Pero buhay siya. Kasi nagkaroon ng death certificate. 7 years kasi ang alam ko tol, di ba, yung survivorship sa batas? Hindi lo. Yun ang kanilang punto tol. Hindi siya umabot ng 7 years, 2 years lang case. 2 years lang case. Pero ang kaya naging reasonable naman to ng batas kasi
bakit in the next 2 years, kasi sinurbi siya, kasi siya nakatira. Sa Pampanga rin siya nakatira tol eh. Hindi siya nawala, hindi siya na-amnesia eh. So meron siyang malis. Walang medical condition, no? Talagang inevade niya yung no? At ngayon, naging questionable ang kanyang claim. Tol, if you're a responsible man, if you're a responsible man, pero ang batas, pagsabog ng bulkan, hahanapin mo pamilya mo, tol. Diba? Hinanap siya, tol. Mayroong lalaki, what I'm telling is that, kung yung lalaki nasa maayos na lalaki ito, na responsableng ama, after the explosion ng eruption ng bulkan, hahanapin mo ang family mo, tol. Diba? Pasensya na sir, interrupt muna ako ha, sandali lang po. Pwede ba cyber na kasi dito sa amin, nandito yung asawa ko, pagkakain mo na kami, dinner na po, Right, ma'am, sige ma'am. Ako nakatambay, salamat, Madam Marie. Salamat sa pagkantabay. Ingat palagi. Dito lang po ako sa baba po, makikinig lang po. Bye-bye. Thank you so much po. Thank you. Opo. Si Ma'am City Luna, matalino rin to sa mga opinion. Madam Marie, ingat palagi. Thank you po, Sir God. Madam Marie, ingat palagi. Have a nice day. Bye-bye. Salamat. Ibaba mo na lang, tol. Kaya mo ba? Ma'am Marie, ako po na lang kayang magbaba sa sarili ko, sir. Okay po, sige po. Okay, bye-bye. Ano yung si Kwan? Bye-bye po. Salamat, bye-bye. Bye-bye. Yun. Si Ma'am City Luna, may magandang opinion din kanina. Hindi ko lang na-Kwan kasi nagsasalita si Ma'am Kwan, si Ma'am Marie at saka ikaw, tol. Ano sabi niya, tol? Ni Ma'am Marie, for me, okay naman ang divorce. Lalo na doon sa pamilya na medyo toxic na yung pagsasama, but need timbangin kung kailangan ba talaga mag-divorce. Opo, tama ka madam, kasi sa divorce mayroon niyang counseling. And then hindi lahat ng application ng divorce will be approved. It's according sa justification. Tol, ang ganda ng sunset dito sa amin, no? Sunrise pala. Nasa airport ako eh. Pakita ko lang. Ayun. Wow. Ayun, tol. Wow. Oo, palabas. Kuha na mo ng picture, tol. Maganda, kuha na mo ng picture, no? Maganda, tol. So, maya-maya, pagka lumabas na yung circle, yung araw, kukuha natin. Tama-tama. Kaya ganyan yan, yung atmospheric pressure, tol, no? Tsaka yung gases sa atmosphere yan, no? Kaya ganyan ang kulay, no? Tama po. Mga gas yan, tol. Mga gas yan. Tama ba yan? Scientist na ba ako, tol, na ipapaliwanag ko na, no? May knowledge ka na, tol. Ako nga, wala ka eh. Oo. Ayun. So, bro, si Ma'am City Luna, magandang opinion niya. Ma'am City, kung may oras ka, akyat ba ikaw? Si Ma'am Chelo din. Ma'am Chelo, kumusta dyan? City Luna, Salim Castillon. Madam, salamat po sa iyong opinion. Wala namang tama, wala namang mali dito. Ito lamang ay ating napagkuha. Just an opinion, mga kasama, kasi nga, ako kaya medyo na-touch ko tong topic na to, kasi alam nyo, napapanahon siya, mga kapatid, no? Opo. At the end of this life, mayroon tayong at least maiuwi natin sa ating tahanan, pagkurukuruhan, at saka mayroon tayong pananaw na galing naman sa ibang tao. Ma'am Edith Castillo, shoutout sa iyo, Madam Edith. Kumusta ka dyan? Ang ating kaibigan, admin ng team Hindi Babae. Salamat, Madam Edith. Yun. yun bro, yung kwan nga, yung sa diborsyo, parang kwan yun. Yun nga, nasabi ko na. Parang yung farmer na may problema sa daga. Ang ginawa niya, sinunog niya ang kamalig niya para mawala ang daga. But in fact, hindi na wala ang daga. Lumipat lang. Lumipat lang, no? Gusto mong solusyonan. And the problem is still there, bro, no? So, and that problem will hunt you down every day, no? Yun talaga yung no? Hindi ka titigilan ng problema na yun, di ba? Kukwestiyonan mo kasi kung anong value ng divorce. What does Filipino people will get from it? Di ba? So, it will address some portion of the problem. But it will make more problem. Kagaya ng sinasabi mo, Tol, ngayon, pagpili ng asawa ay hindi mo na pag-iisipan. Kahit sino na lang. Ngayong gabi, na-meet kita, pakasal tayo bukas kasi may diborsyo naman. Di ba? Imaginein mo, bro, meron na ngang mag-boyfriend, girlfriend ng 3 to 4 years na nung nag-asawa, naghiwalay pa. How much more kaya yung nagkakilala ng 1 month at sabi niya magpakasal na tayo, tol, di ba? Teka, look at that. Ano ang magiging epekto niyan sa mga marriages, no? Yung mga mababatas natin, lalo na sa Kongreso, lalagyan nila yan ng precaution, lalagyan nila ng provision para hindi mabuso. Pero yun ang sinasabi ko kanina, tol. Ultimo nga, mga kababayan, galunggong, presyo ng galunggong. Iba-iba ang presyo sa bawat palengke.
Di ba? Hindi kaya na... Alam mo bro, kahit whatever provision that will safeguard, titawag na dyan safeguard, no? Safeguard. Kumbaga sa negosyo, ang tawag naman natin dyan sa finances, safety net, no? Tol, no? Oo. But the point is, paghihiwalayin mo pa rin ang mag-asawa ng legal na may papel. Tama, Tol? Para makapag-asawa sila. Pa rin yun. Oo, kahit anong ilagay nating safety net yan, ibig sabihin, maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, Tol, sa Biblia, no? Ang sabi niya, ang pinagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao, di ba, Tol? Okay. Whatever God has unified, let no man put asunder. Opo. Ang mag-asawa, yun nga to. Ang mag-asawa po ay pinagsama ng Diyos yan, no? Pinagsama po, pinagbuklod ng Panginoong Diyos yan, no? Hindi lang, sa kasal po, hindi lang nanumpa ang tao, ang mag-asawa, ang lalaki at babae, sa batas. Kasabay ng pagsumpa nila sa harapan ng Panginoong Diyos, mga kapatid, no? Agree. So, mabigat po ito na, alam nyo, meron siyang i-address yung problema, pero maliit na portion yun. Example, yung nasa sitwasyon ngayon talaga, yung nandyan na sa sitwasyon ng domestic violence, nasa sitwasyon na ang pangangaliwa ng lalaki ay hindi na talaga natigil, nasa sitwasyon na ang lalaki ay may sakit na AIDS, di ba? Ganong mga sitwasyon ba? Although, sa totoo lang guys, that is very small portion of the problem that will justify. Tell you frankly, may batas naman na dyan. Di ba? Oo, pero... May batas na nag-ooperate para dyan sa mga nananakit na lalaki o na asawa, Tol, no? Opo, brother. However, it still remains the fact that you are married to the person, that you cannot marry another guy. Yun nga ang dahilan, Tol. Gustong mag-asawa ulit at mag-start. Gusto lang mag-asawa ulit. And, kumbaga, second chance, no? Second chance to... Sa akin kasi, Tol, no? Ito, bakit ko ulit kanina nung nagsimula tayo, alam mo, opinion ko kasi galing ako sa broken family, tama, Tol, no? O, kaya ako against yan, no? Pangalawa, Tol, kung iisipin mo, Tol, no? Siguro ako, kung ako ang lawmaker, no? Ganito na lang, Tol, no? Siguro kung ako lawmaker, papayag ako ng divorce basta walang anak, Tol, no? Why is it important kung may anak o walang anak? Kasi, Tol, alam nyo, yun na nga, Tol, ang paghihiwalay kasi ng mag-asawa, ang malaki kasing factor, Tol, na napapansin ko, tinatanggap ng mga bata, Tol. Sila ang sumasalo, Tol. Sila ang sumasalo, Tol. Like in my case, Tol. Hello, Tol. Hello, Tol. Tol, narinig mo ako? Ayan, Tol. Sige, tuloy mo, Tol. Isa tayo. Ganda na sunrise, 1, 2, 3. Yeah. Ako kasi, Tol, kaya ako naman nasasabi to, no? Kaya ako against. Kasi talagang ang sapul bata, Tol, no? Bata talaga, Tol, at the end of the day. Pagkatapos nyo magsawa sa isa't isa, sasabihin nyo, mag-divorce na tayo. Hindi na kita mahal kasi may mahal na akong iba. Diba, Tol? Yun ang totoo. Tama yung sabi mo kanina. Kasi may nakilala ka na. May ipapalit ka na. May bago ka na. O, hindi ka na nasasarapan sa pagsasama nyo mag-asawa. May bagong panlasa ka na. Diba, Tol? Pumasok na si Satanas. Pumasok na ang Diablo, Tol. Oo. Tinukso ka na. Oo. Pinatikman ka ng masarap, di ba? Na mas masarap pa sa asawa mo, Tol, no? Oo. Nakakala mo masarap, Tol. Then later on, sabi mo, babalik na lang ako sa unang asawa ko, di ba? Yun yung mga nakita ko, Tol, na kwento, no? Tatanggalin niya, Tol, yung sanctity of marriage. Nakakalungkot, Tol. Nakakalungkot. Sa madaling sa divorce. Although, yun nga, mayroon siyang i-address kasi ma-justify talaga dyan. Meron talaga dyan magpapakita ng case study na bakit kailangan ng divorce. However, if you look at the whole population, the bigger picture, Tol, the whole, as a whole. Ilan ba ang taong nasa sitwasyon na ganyan? No? At saka ilan ang tao na nag-aantay para abusuhin ang batas na yan? Tama, Tol. Eksakto. Halimbawa ngayon, may nagsasama na hindi na sila okay, no? Ngayon, pag nilabas yung batas na yan, anong mangyayari? They will grab that opportunity imbes isettle nila ang mga issues nilang mag-asawa. Tama, Tol? Yes, gawin pang panakot yan. Yes. Magiging leverage, Tol. Ha? So, tama, Tol. Ayun na nga, sana ito, nakikita ito ng mga lawmaker natin, yung kabilang banda na ito. Kasi minority yan, Tol, yung sinasabi mo, minority yan. Hindi ako naniniwalang ganyang karami pa rin ang mga mag-asawang hindi nagkakasundo, Tol. Gamit mo nga yung word na urgency. How urgent is it? Is it more important than unemployment?
pero walang nagpupurso ng batas ng unemployment. How to address Yeah, unemployment? tama. Kaya nga din nagsimula tayo kanina, yun yung sinasabi ko. Saan galing yung urgency na yan? Saan yan? Diba? Baka may mga batas na gustong mag-asawa uli. Most of the time to nakakalungkot. May mga batas kasi na may naglabi for the benefit of a certain group. For their own benefit. Oo, may mga ganun tol. Alam natin yan tol. Matatanda na rin tayo. May mga batas na ginawa. Naging talamak yun tol sa trade, no? Sa negosyo. Para yung batas na pabor sa ilang tao tol, no? Pinapasa ng mga kongresista, guys, no? Hindi nyo lang alam. Karamihan dyan sa mga batas na pinapasa nila. But pagdating sa trade, that backs up some large oligarchs, no? Hindi, kawawa tayo mga maliliit. Kaya kailangan din talaga may boses tayo sa Kongreso na ito na bro, no? Pero ano mo, let's face it, yung realidad ng buhay, no, tol? Oo. Yeah. Salamat po. Forgiveness to one another as well. Salamat, Ma'am Chelo. Salamat po. However, saan pala po, at 6:27 na, alam kong may flight ka from Minnesota. Saan ka ba dito? Nagkuhan nga si Mrs. na nasarapan tayo. Oo. Maganda yung topic. At maraming salamat, tol. At magpasalamat tayo sa mga nag-join ngayon. Ma'am Marie, Ma'am Edith, Leon, brother, salamat po. Kapatid na Leon. Sino pa nandyan? Si Ma'am City Lona, salamat po. Ma'am Marie Jaime, salamat po. Max Villanueva, brother, salamat po sa iyong panonood. Napag-usapan na ho natin itong napapanahong tupiko, no? Tungkol sa diborsyo, no? Paghihiwalay ng mag-asawa, no? Aside from legal separation, meron tayong legal separation, meron pa tayong divorce. Kakaiba tayo sa Pilyas. May annulment na, tol. May annulment pa, no? Ano pa ba? No? May legal separation, may annulment, may divorsyo pa, no? Ang dami ng avenue to destroy a family, no? Yeah, nakakalungkot tol. Anyway, so much for this, mga kasama, at lilipad na sa aeroplano ang Brad Henry Tadena, no? At tol, maraming salamat. At ako'y malapit na rin sa condo, tol. Nandito na ako sa EDSA, paikot na ako dito sa condo, no? Okay, you take Papunta care. na ako ng work. So, Brad Henry, mag-ingat. God bless. Salamat sa pagsampa sa live. At ayan, tuloy-tuloy natin ito, tol. At marami tayong maabot na tao, tol, no? Po ng live para at least makita nila sa Was Live. Salamat mga kababayan. Ingat palagi. Bye. Tol, ingat. Bye-bye. Bye everyone. Ingat sa flight, tol. Ingat sa flight. So yan, at nagpaalam na ang ating brother Henry Tadena, no, at siya from Minnesota, lilipad na po siya papuntang, I think papuntang New York, no? So nagbakasyon po sila mag-asawa rito sa Pilipinas, no? For a while. Ayan, at kasama natin siya ngayon, no? Kasi yung atin pong advocacy, yung fixing the home by fixing the man, pinupush po namin ito na sana maabot ang mga kababayan natin. At makatulong po sa pagpapatatag ng pamilya, no? Pagpapatibay ng pamilya, no? Naniniwala po kami ng brother Henry Tadena na kung gusto nating magkaroon ng matatag na bansa, ang una nating patatagin po ay yung pamilya po as a basic unit of society, mga kapatid. So yun lang po, magandang hapon sa lahat po ng mga nanood sa aming live. Maraming salamat po at patuloy po tayong sumubaybay sa mga susunod naming episode. Mag-iingat po tayong palagi. Lahat po tayo sana gabayan ng Panginoong Diyos, sa Ama at sa Panginoong Diyos po ang lahat ng papuri, mga kapatid. Magandang hapon po. Buhay po tayong lahat. Okay, so yun mga kaibigan, at napakinggan natin yung pong pinag-usapan tungkol po sa divorce, no? Na yun ay batas na dito sa ating bansa. At syempre, pero yun ay batas ng tao. Pero mga katropa, alalahanin nyo, no? Meron pong batas ang Diyos. Ha? Lalo na kapag kinakasal na po ang isang mag-asawa, sinasabi po lagi sa misa o pagtuturo na ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin. Di ba? So, sa ngayon kasi, alam nyo, tao lang tayo, sabi nga natin,
Tama yung kaninang sinasabi nila Corixman at nila Tods Daily na katulad doon, yung taga BJMP, nag-asawa ulit ng pangalawa pero at end, doon pa rin siya namatay at umuwi sa kanyang tunay na asawa. No? Talaga naman po dapat ganun asawa. Kaso, sa panahon po natin ngayon, medyo talagang yan na nagiging kalakaran na talaga namang yung iba nag-aasawa ng iba, naghihiwalay ang mag-asawa, pero yun ginawang ipinasa yung batas na divorce, no, dito sa atin sa Pilipinas, yung mga legal separation, pero sa batas ng Diyos, ang sinasabi nga, ang pinapagsama ng Diyos ay huwag papaghiwalayin. Okay? With that, mga kaibigan, sa oras na alas 7:57 po ng gabi, Philippine Standard Time. At maraming salamat po sa mga sumubaybay, no, sina Maylene Arciosa, sina Esteluna Salem Castillon, no, mga taga Marinduque po ito. Pasensya na kayo, Ma'am Maylene, yung nabanggit ko kanina, nasabi ko, wala akong magagawa. Yun po ang talagang realidad na nangyari, na talaga naman ako po ay, okay lang yun. Yun naman wala sa akin yun pera lang yun. Yun nga lang, siyempre po, no, Ma'am Maylene, yung pagod ko, alam nyo naman din, nung kami po nag-live doon, nanood pa kayo, no, so dapat, inisip ni Christopher na nagpunta kami ron, nagtrabaho kami ron, di ba? So may pagod kami, dapat inisip niya yun. Pero okay lang, ganun talaga, sa kanya na yun, no? Baka kailangan niya wala talagang ganon. Okay, so mga kaibigan, muli po, pasamantala nagpapalam po inyong lingkod at magbabalik tayo ulit. Tignan natin kung makapagbalik tayo siguro Monday na, no? Para sa ating, kaya bukas, titignan natin kung bukas ng gabi, makakapag-program pa tayo sa ating mga agila sa bagong milenyo. Muli po, ako inyong naging kasama, ka-jamming, kakosa, katropa, kakuya, kaate, kabunso, and Friends of Eagles, Rosel Lopez. Magandang gabi, Pilipinas, at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. At mahaba ba ang iyong pasensya at hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo sa Unwind Ventures at saya.
Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, we are talakayin. The biggest destruction of dangerous drugs worth 1.2 Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Adyon na po tayo. Binaigting, binalakas ang bagong news online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita. Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo!